Alam niyo ba sa loob ng isang taon, hindi pwedeng hindi magkasakit ang bata, lalo na ang infant. According to American Academy of Pediatrics, children experiences 8 to 12 colds or illnesses per year. Mas madami kapag pumasok na yan ng daycare or sa school, syempre mas marami siyang nakakasalamuhang bata. Siyempre, ito ay dahil sa mahina pa ang immune system nila, inaalam pa ng immune system nila kung paano labanan ang virus kasi virus yung pinaka-common. Unlike sa ating mga adult, alam na natin yan kasi na-experience na yan ng ating katawan nung tayo ay maliliit pa lamang. Itutulog lang natin, ipapahinga lang natin, water therapy, kinabukasan magaling na tayo. Iba pag bata. So anong gagawin kung hindi pala natin maiwasan ang sakit sa bata? Hindi kasi pwedeng hindi sila magkasakit. Imposible yon. So ang kailangan natin gawin is palakasin ang resistensya. At ito yung pag-uusapan natin kung paano i-build ang immune system ng inyong mga chikiting. Mommies, matuwa kayo kapag sinisipon, inuubo, nilalagat si baby, ibig sabihin working ang immune system niya. Kasi inaalarma lang po kayo, mga mommies, mga caretakers natin, na uy, may nangyayaring kakaiba sa bata. Ibig sabihin, merong foreign body dyan, may bacteria, virus, infection na kailangan maagapan. So, tsaka na tayo magpunta kung anong gagawin kapag nagkasakit. Doon muna tayo kung paano i-build ang immune system ni baby. Para kung magkasakit man siya, mild lang, hindi maging malala, hindi siya ma-hospital, hindi maging matagal ang kanyang recovery, mabilis lang. Start prenatal. Nasa sinapupunan pa lang si baby. Dapat kayo mga mommies, inaalagaan nyo na yung pagbubuntis ninyo. Patulong kayo sa inyong mga asawa. Healthy food, kailangan regular yung inyong prenatal check-up. Please, sumunod po kayo sa advice ng mga OB ninyo, sa mga vitamins na tinitake ninyo, and sa mga ultrasound na kailangan nyong ipagawa. Especially yung mga congenital anatomy scan, yung mga BPS po ninyo, and sa mga bakuna na kailangan ibigay sa inyo. Like for example, yung bakuna ng anti-tetanus na may pertussis, binibigay yon kapag malapit ka ng mga anak Para yon sa proteksyon ni baby paglabas. Kasi hindi pa pwedeng bakunahan agad ang newborn kapag kalabas. Yung protection na naibigay na sa newborn, yun po yung bakuna na binigay sa inyo nung kayo ay nagbubuntis pa lang. Kung naalala ninyo, naging outbreak po ang pertussis ng nakaraang taon dahil hindi po nabigyan or hindi sapat ang bakuna na naibigay sa mga mommies. At isa sa mga paraan para maiwasan ang malalang kubos sa mga newborn ay mabakunahan ang mga mommies ng pertussis. Yun po yung Tdap or yung, Tdap. Second way on how to build your immune system ng inyong mga babies ay through vaginal birth. Yes, through normal spontaneous delivery. Isa sa mga factors na nakakatulong sa pagbuo ng immune system ni baby ay ang exposure niya sa good bacteria habang dumadaan sa birth canal during normal delivery. Ito yung tinatawag na early microbial exposure na parang first training ng immune system. So, dadaan kasi si baby dun sa daanan, dun sa vaginal canal ni mami, kung saan may mga good bacteria po doon compared kung dadaan siya sa abdomen. May good bacteria naman pero mas madami dun sa vaginal canal. Again, isa ito sa mga madaming factors Hindi lang ang pagiging normal delivery. Kaya sabi ko sa mga mamis na buntis ngayon, i-manifest po natin or i-pray natin na sana kayanin natin ang normal delivery. Wala namang gustong ma-CS, di ba? So ipagdasal natin yan na hindi tayo ma-CS, hindi maging breach si baby, walang complication. Isipin natin na mabilis ang recovery ng NSD, mas mura, mas may benefits sa immune system ni baby at kay mommy. Baka may magsabi na, bakit yung anak ko, Dok, normal delivery naman ako, sakitin. Again, sabi ko nga, isa lang po yan sa mga mararaming factors
kung paano i-build yung immune system ni baby. Syempre, may factor din yung genes, yung environment, yung exposure, yung kinakain, yung mga vaccines. So, isa lang po yung paraan ng pagdi-deliver kay baby, yung normal delivery. May mga ibang mommies naman, bakit yung anak ko, Dok, hindi siya sakitin pero CS po ako? Again, same reason. Isa sa mga factor po ang delivery or normal delivery para ma-build ng maganda yung immune system ni baby. So, kung CS mom ka, and then healthy si baby, hindi siya sakitin, mabilis siya makarecovery, ibig sabihin, maganda ang genes mo, ibig sabihin, baka nakapag-exclusive breastfeeding ka, yung environment, maganda yung hygiene ni baby, may mga sapat siyang nutrition na natatangga, no? So, lahat ng yan ay pag pinagsama-sama niyo po yan, talagang ang outcome po sa inyong mga babies ay maganda. Magiging healthy po si baby. Next paraan para ma-build ang immune system ni baby ay through breastfeeding. Yes, inuulit-ulit ko talaga ang breastfeeding dahil proven na po ito 100%. Wala pa namang formula milk noon. Breastfeeding lang talaga. Kita nyo naman na healthy talaga yung mga unang panahon, di ba? O, huwag nyo sasabihin na may kakilala kayo na breastfeeding po siya pero sakitin. Again, may ibang factor. Again, yung genes. Alam nyo na yun, di ba? Kailangan pagsamasamahin natin itong mga paraan na ito para yung outcome, di ba, mas mataas yung chance na hindi maging sakitin si baby. Isang paraan is maging exclusive breastfeeding si baby from newborn maganda hanggang 6 months. Malaking factor po ang breastfeeding sa pag-build ng immune system ni baby. Alam niyo, sa mga pasyente ko pa lang ha, 9 out of 10, talagang masasabi kong healthy. Isa lang doon yung masasabi kong palaging nasa clinic at nagkakasakit. Pero doon sa 10 na yon, siyam talaga na masasabi kong healthy, nakaka-recover agad kapag may sakit, hindi naman na-admit, busipon lang, supportive treatment lang, pinapatulog ko lang nga yung mga yan and then konting syrup, then okay na sila after 1 to 2 days. Dahil nga, breastfeeding sila. Next is sunlight exposure o yung pagpapaaraw. Bakit? Kasi na-activate yung vitamin D at yung vitamin D, it serves as magandang immune modulator or para maging malakas ang resistensya ni baby. So sa umaga, mga around 6 a.m., pwede na magpaaraw, safe hanggang 9 o'clock. Pero siguro mga 30 minutes to 1 hour lang. Mga anak ko, nagbabike sila after nilang mag-breakfast. So yun yung paraan para magpaaraw sila eh. Then paghapon naman, after nilang mag-afternoon nap, 4 p.m. onwards, yun na po yung safe. Next na paraan. Siyempre, hindi mo mawawala ang pagkain. Siyempre, kung ano yung pinapasok mo sa katawan mo, di ba? Meron ding epekto yan. May epekto yan sa kalusugan ng tao, especially sa mga bata. So, kailangan kumpleto, balanse ang pagkain. Andyan yung go, grow, and glow food. Hindi lang dapat kanin ng pinapakain, hindi lang dapat meat, hindi lang dapat egg. So, dapat sa isang araw, nakaka-receive po siya ng pagkain na rich in carbohydrates, protein, minerals, and vitamins. At 6 months, pwede na silang kumain. So, start kayo sa puree. Sa buong 1 month na yon, dahil ine-establish natin yung pagkain ni baby, yung gag reflex niya, yung allergy niya, and yung choking, no? At saka para masanay siyang kumain. After nun, pag nasanay na siya, ako as a pediatrician, ang advice ko po sa inyo, after nun, kapag 7 months na, doon na kayo mag-start mag-mix para kompleto yung go, grow, and glow. Like for example, puree ng kanin, then maglagay kayo ng malunggay, and then chicken, tapos i-puree nyo yun. Pag 8 months na si baby, doon kayo mag-start na, dahil humahawak na yung mga yan doon kayo mag-start na hindi na puree. Yung mga table food na or yung finger food. Ito, next. Huwag masyadong iselan si baby. Yan, paraan din po yan para maturuan natin yung immune system niya na malabanan yung mga mikrobyo, foreign body, especially viruses, tsaka bacteria. Pero alam niyo ba yung hygiene hypothesis? Familiar ba kayo dito? Ang sabi is, early exposure
to diverse microbes during infancy and childhood is critical for training the immune system, reducing risk of allergies, asthma, and chronic inflammation later in life. Napanood ko yung vlog ni Angelica Pangilipan. Bilib na bilib ako sa kanya dahil nakikita ko na hindi siya sobrang sela, hindi siya strict mommy. Kasi hinahayaan lang niyang nasa farm yung anak niya. Napakita ko sa iyo. Hinahayaan lang niyang nasa farm yung anak niya. Tapos barefooted. Nag-react pa nga yung asawa ko na, ikaw di mo gagawin yun eh. O nga no, parang medyo sumelan yata ako. Pero hinahayaan ko maglaro sa lupa ang mga anak ko. Tapos, syempre naka-deworm yung mga yan. And then, meron din akong kakilala na mommy na hindi rin siya ganoon kaselan pero healthy yung mga anak niya. Pinapaligo pa niya sa ulan. Mga ano na sila, mga 5 years old, 7 years old. And true enough na hindi sila sakitin. Kailan magi-start yung hygiene hypothesis? Starting at birth, no? Naalala niyo yung sinabi ko dun sa normal delivery? Dun pa lang, nag-start ng mag-build yung immune system niya. Kasi di ba yung mga good bacteria na exposed na si baby nung dumaan siya sa vaginal canal ni mommy. Ang sabi din, exposure to farm environment, no, pets, nature, soil, introduces beneficial microorganism that foster immune development. Yung napanood kong vlog nga ni Angelica Panganiban. So, bilib na bilib ako kay mommy. Kudos po, mommy Angelica. So, paano pag sobrang linis naman? Reduce exposure to microbes due to overly sanitized environments, reduces outdoor time, and antibiotic use. Okay, ito ha, yung antibiotic use. Yung mga nanay na nagre-request ng panay antibiotics or yung mga bumibili over-the-counter na antibiotics na bawal naman. Potentially, can hinder immune system maturation, potentially leading to chronic disease. So, yan. Kapag pinapatay nyo yung mikrobyo, pag iniiwas nyo si baby sa mga mikrobyo na kailangan pala para masana yung immune system, so, yun yung pwedeng mangyari. Hinder immune system maturation. Next sa paraan. Ito, importante sa akin to. Ito medyo strict ako dito kasi naranasan ko siya eh. Complete sleep. Ang tulog po ay nakakatulong sa pag-build ng immune system ni baby. So, kailangan matulog ng hapon, maagang matulog. Pansinin nyo yung mga babies na pagod. Yung mga galing sa biyahe, galing sa party, or mahaba-haba yung bakasyon. Pagkatapos doon, nagkakasakit, nagkakaubo, nagkakasipon. Diba? Kasi kulang sila sa tulog. So, na-experience ko to kapag hindi natutulog yung aking toddler. So, kapag kulang talaga sila sa tulog, nakakalanghap sila agad ng mikrobyo, ng virus, and then sinisipon na sila kinabukasan. Kaya ang sabi ko nga dapat, matulog sa hapon. Ako rin naman, ganon. Pag kulang talaga ako sa tulog, talagang kinabukasan may sakit ako. At gagaling lang ako pag nabawi ko yung tulog ko. Ganon din yung sa mga anak ko. Ito ha, masasabing healthy si baby kapag tinulog lang niya yung sakit niya. Kinabukasan, okay na siya. Kaya, di ba, masasabi natin na may tulong talaga ang tulog sa immune system ni baby. Next, ito hinuli ko na to kasi baka kasi sabihin nyo required. Hindi siya required. Advice po talaga siya. Recommended by pediatrician. Pero hindi talaga siya requirement na baka makulong kayo pag hindi nyo ginawa. Kailangan ma-update yung vaccine ni baby. Kailangan updated po yung bakuna niya. So yung mga recommended vaccine na kailangan niyang ma-receive, lalo na kapag at risk. At risk kapag expose si baby, pag nasa mataong lugar kayo, pag lumipat kayo ng ibang bansa. Sa dintong paraan para maiwasan ninyo na maging malala ang sakit kung sakaling makalanghap ng sakit si baby or ma-expose siya sa sakit. So, ano na ang gagawin kapag nagkasakit si baby? Of course, kung ubo, sipon, lagnat yan, at newborn lang siya, kailangan agapan agad. Kung ako kung ako yung pediatrician nyo, ako ay advise sa pediatrician, kapag 6 months below at inubo, sinipon, at saka nilagnat si baby, hindi makadede, nagsusuka, nagtatae,
ako agad-agad check up. Ma-check up sana agad. Hindi mo nahihintayin yung 2 days, 3 days para gumaling siya agad. Kasi mahina pa yung immune system niya eh. So, kung walang pediatrician at emergency na talaga, kung palagi niyo emergency, go to your emergency room, go to your emergency room. Kung kaya pa within 24 hours, then book your appointment sa inyong mga pedya. Kung more than 6 months naman yan, ayan, dapat alam nyo na kung paano mag-first aid. Ubo, sipon, usually dahil virus na lang yan pag more than 6 months, ang ginagawa natin is supportive treatment. So, alam niyo naman, kapag lagnat, paracetamol, pag sipon, yung spray or yung nasal drops na lagi kong ina-advise sa inyo, pwede kayo magbigay ng antihistamine. At pag sa ubo, hindi ako nagbibigay ng mucolytic dahil hindi pa nila kaya yan. We can give nebulization. We can give saline nebulization. And I think I already had a vlog about this. And try kong ilagay dyan. Sana malagay ko dito para ma-check nyo kung paano yung nebulization na sinasabi ko. Pag more than 1 year old or 2 years old naman, we can wait until 3 days sa ubo, sipon, lagnat ni baby. Kasi usually virus lang talaga. At kung healthy naman si baby, at actually kahit tulog lang talaga yan, water therapy, pahinga, huwag masyadong maglikot. And then, you can give fruits. We can give fruits and then after 2-3 days, wala na yan eh. Pero kung umabot ng more than 3 days, at syempre, matamlay na siya, may kasamang hingal, ayun, magpa-check up na agad. And ang haba-haba na ng vlog natin. And sana nakatulong po ang video na ito. Okay? Thank you.